nga ba ang mga unang sibilisasyon sa China? Tara na't alamin natin ang mga katangian ng bansang to at alamin natin kung bakit naging tanyag, malaki at naging gahaman. Andito po si Marian Custodio upang magbigay ng paunang kaalaman sa geografiya ng China. Maraming salamat, Robert. Ang buong China ay makikita sa dulong silangan ng Asya. Ito ay maraming likas na yaman tulad ng Huanghe River at Yangtze River. Dahil dito umusbong ang kanilang sibilisasyon at kanilang kabihasnan. Ang Huanghe River ay tinatawag ding Yellow River dahil nagiiwan ito ng madilaw at matabang lupa na tinatawag na loess na makikita sa Pangpang. At ito ay pwede din itong China's Sorrow at China's Joy. China's Sorrow dahil kapag umapaw ang tubig dito, maraming namamatay dito, at China's Joy dahil nagiiwan ito ng matabang lupa kapag ang tubig ay humupa. Ang natural na hangganang China ang nagbibigay ng malawak nitong teritoryo. Sa silangan ay Pacific Ocean, sa kanluran ay Taklamakan at Tibetan Plateau, at sa timog ay Himalayas, at sa hilaga ay Gobi Desert. Salamat, Marian. Maraming dinastiya ang nabuo sa China pero 11 lamang ang natala dito. Ito ang Hsia, Shang, Zhou, Xin, Han, Sui, Tang, Sung, Yuan, Ming, Manchu. Bago sila makarating sa kasalukuyang panahon. Nandito po si Tanya upang magbigay ng kaalaman sa Hsia pati siya. Isa lamang maalamat na dinastiya dahil wala itong katibayan. Shang. Ang Shang ay pinumunuan ni Tang na namuno ng 600 years. Sa loob ng 600 years, ang mga taga-Shang ay nakabuo ng Courage Shell, Telang Seda, Calligraphy, Ancestral Worship, at Oracle Bone. Ang Telang Seda ay pinagmamalaki ng Chino at nagsisimbolo sa kanilang organisasyon. Ang Courage Shell ay kanilang salapi na nauna siya, bronze. Ang Oracle Bone Reading ay ginagamit para sa panghula. At ang Ancestral Worship naman ay pagsamba sa mga ninuno. Dynasty. Ang Zhou Dynasty ay kinikilala bilang pinakamatagal na dinastiya na nagtagal sa China dahil ito ay namuno sa China ng 800 taon. Nagsimula ang Zhou Dynasty na pinatalsik ng mga lagalag na pastol, ang huling hari ng Shang Dynasty. Pinatalsik nila ito dahil naniniwala sila na wala na ang mandate of heaven sa pinunong iyon. Nagkakaroon lamang ng mandate of heaven ang isang pinuno kapag bago lamang siya at nawawala ito pag nagkaroon na ng mga sakuna sa kanyang mga nasasakupan. Teritoryo ng Zhou ay binubuo ng mga estado kung saan ang mga namumuno rito ay mga kamag-anak ng hari at mga maharlika. Ang tawag dito ay sistemang feudalismo. Ang sistemang feudalismo ay isang sistemang politikal na ang kapangyarihan ay nakabase sa lupa. Lumago ang kalakalan sa Zhou Dynasty dahil sa pagpapagawa ng mga kalsada. At pagkaraan ng ilang siglo, humina ang kapangyarihan ng hari at pumasok ang panahon na tinatawag na Spring at Autumn. At dahil doon lumakas ang kapangyarihan ng mga maharlika at nagagawa ng mga kayamanan at teritoryo na tinatawag na Period of the Warring States. Sa panahon ng kaguluhan na linang klasikal na kaisipan ng bawat mga Chino. At dito rin sa dinastiyang itong nabuhay sina Confucius, Mencius at Lao Tzu. Maraming salamat, Nathaniel. Si Kung Fu Tzu nga pala ay kilala bilang Confucius. Ang ibig sabihin ng Kung Fu Tzu ay Grandmaster Kung, kung saan hango ang salitang Kung Fu na Grandmaster. Siya rin ang gumawa ng filial piety, relasyon ng magulang sa anak niya, at ang mga katuruan niya ay nasa Analects. Si Lao Tzu naman ang bumuo ng paniniwalang Taoism, Yin at Yang. Ibig sabihin ng Yin, kasamaan, Yang, kabutihan. Sa loob ng kasamaan, may makikita ka pa rin kabutihan. Sa loob ng kabutihan, may makikita ka pa rin kasamaan. Lahat ng kanyang paniniwala ay nasa Tao Te Ching. Si Mencius naman ang bumuo ng paniniwalang legalism. Siya rin ang bumuo ng civil service exam para sa burokrasya. Dinastiyang Qin, ang sumunod sa Dinastiyang Shao, ang unang dakilang imperyo sa China. Ito ay pinamunuan ni Shi Huangdi. Pinatupad niya ang legalism upang matanggal ang period of warring state. At ang Sinocentrism, pinaniniwalaan nila doon na sa kanila umiikot ang lahat ng bagay sa daigdig.
Ang proyekto niya ay ang paggawa ng kalsada at ang Great Wall of China. Sa pilitin niyang pinagawa ang maraming tao. Kaya maraming nag-alsa. Isa na dito si Liu Bang, ang unang emperador ng dinastiyang Han. Pinatupad niya ang Sinocentrism pero hindi ang legalism, ang burokrasya, at nung bumaba na siya sa pwesto, pinalitan siya ni Wudi at naging martial emperor dahil naging patakaran nito ang pagpapalawak ng teritoryo. Si Simak, nabuhay rin sa dinastiyang yun si Simak Yan, ang sumulat sa records of the great historian. Ang Zhou ay pinamunuan ni Wendy. Si Wendy ay namuno lamang ng 29 years. Sa loob ng 29 years, nakagawa lamang siya ng Grand Canal. Ang Grand Canal ay nag-uugnay sa Yangtze at Huanghe River, na kung saan may haba na 100,000 miles. Dinastiyang Tang. Ang dinastiyang Tang ay lumikha ng makapangyarihang imperyo sa pamumuno ni Tang Taizong. Pinalawak din niya ang kanyang mga nasasakupan. Pinalakas din ng sentralisadong pamamahala at pagpapagawa ng mga kalsada at mga kanal. Kinuha din nila ang ibang mga lupain upang ibigay sa mga magsasaka. Humina ang dinastiyang Tang dahil sa mataas na pagbabayad ng buwis, at ang buwis na ito ay pinambibili lamang ng mga sandata para sa kanilang sandatang lakas. At dahil dito maraming taong nagutom at umalis sa China at naging mga bandito. Lalong humina ang dinastiyang Tang dahil sa sobrang laki ng kanilang imperyo, hindi nila ito nahawakan ng maayos. Unti-unti silang sinakop ng mga dayuhan, at pagdating ng sinakop ng mga dayuhan ang Chang'an, ang kabisera ng imperyo, at pinatay ang huling emperador ng Tang Dynasty. Ito ay nagkawatak-watak. Ang Song Dynasty ay pinamumunuan ni Song Paizu na isang mahusay na general na pinag-isa ang China at pinokrala ang sarili bilang unang emperor ng Song. Ang dinastiyang Song at Tang ay nagtagal ng halos 3 siglo at tinuring na gininto ang panahon ng China dahil nararanasan ang mabilis na pag-unlad sa dinastiyang ito. Kabilang sa mga imbensyon sa dinastiyang Tang at Song ang foot binding, mechanical clock, porcelana, at impranta at magnetic compass. Ang foot binding ay pagtali sa paa ng mga babae upang tuluyan itong malumpo. At ang lily foot naman ay pagkakaroon ng asawa o katayuan ng mga lalaki sa China. Pagkatapos sakupin ng mga Mongolian mula sa Hilaga ang China, pinatag naman ni Kublai Khan ang Yuan Dynasty. Siya rin ang pinakaunang dayuhang namahala sa buong China. Pinagkaisa rin niya ang buong China kaya siya tinawag na ang magaling na emperador. Pinanatili niya ang kultura ng China at mayroon lang man siyang kaunting binago sa sistema ng pamahalaan. Hindi rin niya pinayagan ang mga Chino na magkaroon ng posisyon sa pamahalaan. Ang pinapayagan niya lamang magkaroon ng posisyon sa pamahalaan ng mga Mongolian o mga dayuhan katulad ni Marco Polo, isang mamamayan mula sa Venice. Pagkatapos mamatay ni Kublai Khan, maraming mga sakuna ang nangyari at napilitang magrebelde ang mga pinuno na sumunod bago siya namatay. Ming Dynasty ay pinamumunuan ni Hongwu na isang anak ng magsasaka at namuno sa rebelyon at nagpabagsak sa pamumuno ng mga Mongol sa China. Siya rin ang unang emperador sa dinastiyang Ming at ang Ming Dynasty din ang kahuli-hulihang emperyong pinamunuan ng mga Chino. Sinimulan din ang pag-aalaga ng mga isda at pagtatanim ng ani o tinatawag na commercial crops. At nang mamatay si Hongwu, siya ay pinalitan ng kanyang anak na si Yongle na pinalitan ng kabisera sa Beijing. Manchu ang pinakahuling dinastiya bago naging republika ang China. Ito ay pinamunuan ng Mongol at pinag-utos ng mga pinuno nito na itirintas ang kanilang mga buhok upang magbigay galang sa dinastiya at maging mukhang representable sila sa dayuhan.
Tumibay ang pakikipagkalakalan ng China sa ibang mga lugar, lalong-lalo na sa Britain. Sa Britain rin nagsimula ang digmaan, kaya nagkawatak-watak ang China at naging republika ito.